drinks are ready, come to the table. Come and be fed by the bread and the wine. All who will hear me and all who are able. Wala ito, normal lang ito ng mga balita. Now, but for us, mga kapatid, it is one of the fulfillments of what the Bible is trying to say. No? Nakita natin sa tagal ng panahon kung paano naging alyansa, no? o kaibigan ng bansang Israel ang Amerika, mga kapatid. We all know how very influential this country has become. Imagine natin, people from Europe, no, actually yung reason lang naman is, kung babalikan niyo ang history, the reason why nag-alisan ito mga English people na ito from Europe, mga kapatid, is dahil meron silang nakita na aral sa Biblia na feeling nila hindi magmamaterialize dahil sa tinuturo, no? O yung specific na sabi natin pastor o something teacher doon sa inatin na nilang simbahan sa Europa, na feeling nila hindi nagmamaterialize itong sinasabi ng talata na ito dahil doon napipigil, kumbaga, dahil nandoon sila sa isang simbahan na yun, no? Dahil nandoon, actually bukod pa dyan yung pinagpapapatay, no? O yung hinahabol sila, bukod pa yun sa dahilan kaya napadpad ng Amerika itong mga European people na ito, no? Dahil piling nila, hindi nila magawa, no, yung sinasabi ng kanilang mga puso habang binabasa nila ang Biblia, dahil nga napipigil, no, ng mga authorities ng simbahan doon sa Europe. But nonetheless, they are still Europeans. No? So naghanap sila, umalis sila, hanggang sa umabot sila dyan sa Amerika, nagsimula. It's a very spiritual group of people, no? Bago nila marating yan. Meron silang masayang relationship with the Native Americans, yung mga Indians. Pero hindi sila intindihan nung una sa salita, nagkakaintindihan sila, mga kapatid, parang nagsa-sign language sila doon eh. Pero ang purpose na, wala naman silang gustong gawin na masama, no? They don't want to do any harm sa mga tao na ito. Kaya nakita nila na peaceful naman, maayos ang buhay nila noon, hanggang sa dumating yung mga sinundan sila eh, no? Ang mga Amerikano sinundan ng mga ang tawag dito, sinundan sila ng mga parang may mga motibo na eh, no? Actually, the first is ang motibo ng mga naunang mga Amerikano na ito, mga kapatid, is just to do the will of God na walang pipigil sa kanila. Kasi pinanggalingan ng simbahan, hindi ka pwede magsalita kung ano lang marinig mo sa pulpito, yan ang susunod mo. May nagabasa sila eh, paano naman ito, paano yan? Actually, sila yung mga unang, kung ilagay natin into technicality, mga kapatid, sila yung mga unang mga protestante. I think it's just a simple way of protesting. No? It's maliit na part lang yun, maliit na bahagi ng magiging protestante. No? Kasi naisip nila parang hindi tama dahil hindi natutupad ito eh. Hindi natutupad yan, hindi natutupad ito mababasa naman. Ayaw namin na parang naaan na sila, sasakal. But not to the point na kasi gusto nilang ipilit yung gusto nila, but because meron silang nakikita at nararamdaman na feeling nila napipigil.
No? Sabi nila, sabi ng isa, no, na parang dahil lang sa isang tao o leader o authority ng simbahan, hindi nila magawa yung ganito, hindi nila brought up yung ganito from the Bible. So, kung gagawin, alis na lang sila, mga kapatid. This is example, mga kapatid, na America was once, no, na talagang tumatayo, naninindigan sa katotohanan. But how come sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hindi nila makita itong pinaglalaban ng bansang Israel? And many believers sa panahon natin ngayon, mga kapatid, is not a big deal. Maraming simbahan pa yun ngayon, mga kapatid, are still busy doing programs, church activities, mga kapatid, walang significance when it comes to exposing and teaching the truth, the revealed truth, mga kapatid, ng Biblia. It's not just the world doing their things, doing worldly things, mga kapatid, but at the same time, the denominational churches, mga kapatid, doing the denominational things. Programs here, programs there, mga kapatid. It is very, nakakalungkot eh. But wala tayong magagawa, mga kapatid. We cannot go to every churches one by one telling them, we are at the end eh. Bakit pa kayo nagpapakabisi sa mga ganyan? Find the truth. But there's a difference between the wise and the foolish, mga kapatid. And that is the oil revelation. If you know the time we're living in, mga kapatid, magbabaon ka ng dagdag na kaalaman, dagdag na unawa sa panahon na ito. It's not enough to know na tayo ay namumuhay, mga kapatid, sa huling mga panahon. Okay na yun eh, sa iba eh. Okay na yan, nasa last days na tayo. We're living in the last church age. Okay na yun. Magkaroon ka na lang pananampalataya. Mga kapatid, but the instinct of the wise is magdala pa, magdagdag pa ng kaalaman. Oo, nasa huling araw na tayo. We're in the last days. Ano pa ang meron? This is the last days, mga kapatid. Ano pa ang pinapakita ng Biblia? This is very dangerous time to live. The Bible says in Revelation 14, and He deceives those who live on the earth because of the signs that it has been granted to Him, performed on behalf of the beast, telling those who live on earth to make an image to the beast who has the wound of the sword and yet live. Mga kapatid, when Martin Luther exposes the Catholic Church, mga kapatid, sa mga kanyang mga turo ng unbiblical, mga kapatid, I believe it's not just the church that was damaged or wounded. Because alam natin, mga kapatid, during that time, ang influence ng Pope, mga kapatid, hindi lang yun sa simbahan. Napakalaki ng influensya ng Papa sa politika, sa ekonomiya during that time. You know what I'm talking about, mga kapatid? The Pope during the time of King James, ang laki ng influensya ng Pope na yun. Nakalimutan ko yung pangalan during the time of King James. Yung king na nag-allow ay translate ang Biblia sa English. Kasi panahon ni Martin Luther, it is German eh. Hindi ka-translate ang Biblia sa panahon ni Luther in English, but German, sa salita ng mga Germans. Pero malaki kasi, ang Kingdom of Germany ng time na yun, malaki, malawak. Kaya sa dami lang ng tao na yun, sa lawak ng lupa ng Germany, lahat yan makaunawa, mga kapatid, kakalat ang balita. In the influence of the church,
sa state, mga kapatid, during that time, napakalaki. No? Imagine mo, lalapit sa iyo ang phone, no? May suggestion nga sa po, ganito, sabi ng Biblia, ganito ganyan. Eh kung yung king, nung time na yun, ay nagturo ni Luther na nag-expose dito sa Catholicism, mga kapatid, mawakakalawang isip. So I believe it's not just the ecclesiastical part or the pagiging spiritual side, mga kapatid, ang nasugaran dito, but it affects the many aspects, mga kapatid, na naka-influensya o na-influensyahan, mga kapatid, nitong sistema na ito. No? So, at nagaya niya, no, mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na kaniyang pinagkaloob. Mga kapatid, Europe has now become, actually, ano yan, sabi nila, the sleeping giant is China. No? Yun ang sinasabi nila, China is the sleeping giant. Pag ito nagising, mga kapatid, talagang walang talo. Sabi nila. No? But I heard in the news last week, the Chinese military enlisted personnel, nasa 2 million na. Enlisted yan, na sundalo. Enlisted, parang may mga reserve. So, napakarami. Actually, topic yun, but they are one of the fulfillments of the book of Revelation is telling us, no? And sinasabi nila, this is the powerhouse of China. Mga kapatid ko, ang Europe, tahimik lang. No? Tahimik lang ang Europe. Now, Germany sends warship dito sa Indo-Pacific. No? Sabi ng mga marami, bakit ngayon ako nagpadala niyan? Sabi nila, to protect, no, the international waters, dahil napitado na rin sila kasi. Pagdating sa cargo, sa presyo ng mga bilihin, mga kapatid, napitado na rin talaga yung bansa na dahil talagang magmahal. Billion of dollars, mga kapatid, ang patong kapag umikot pa sila, no? Umikot sila ng daanan, ihiwa sila din sa Red Sea. Billion of dollars ang dagdag. So imagine, ipapatong mo yun sa every products na dala, damay-damay talaga. This is just the signs, mga kapatid, na ating sinasabi. Na ang Europe tahimik lang. Why is the US lagi nakapronta? No? Sa lahat ng nangyayaring gera, kaguluhan, mga kapatid, laging US ang nasa harapan. Pag di niya na kaya, hiningi ng tulong sa kanyang mga European allies. No? Sabi ng mga analyst, no, tignan nyo ginawa ng Amerika sa Iraq. No, kumari, tinulungan, iniwan ngayon, disaster nangyari sa Iraq. This is the concept, mga kapatid, na dala-dala ng Israel. Marami nagsasabi na tama yung ginawa ng Israel. Huwag silang under sa US dahil by experience ang nangyari sa ilang mga kapatid, talagang disaster. No? Iraq na, Afghanistan, yung iniwan na lang nila bigla, no? Kung napanood niyo yung video, so out of desperation of people, na makalis doon sa bansa na dahil talagang kontrolin ng mga terorista, mga kapatid, sumalit sa gulong ng aeroplano eh. Nasa runway pala, nakasabi na sila doon sa gulong. Kaya nung turupi yung gulong, wala nang paglalagyan, wala nakakapitan, mga kapatid, laglag, no? So, kitang-kita siya dun sa area na lalaglag. That's the desperation. Kaya alam nila kung yung danger na mangyayari. Nang iiwan, no? Nang biglang nilaglag ng Amerika itong mga bansa na ito, mga kapatid. Binitawan na yan, ha? Paano pa yung mga hindi susunod? We know, the European, no? The United Europe, mga kapatid,
has this image, no? Yung sistema na nasa kanila na modern day, mga kapatid, Roman Empire. Now, kinopya nitong Amerika. No, kung saan sila ngayon ay sumama, ngayon kinokopya na rin ng maraming bansa, mga kapatid. And he deceives those who live on earth because of the signs. Mga kapatid, hindi pa ito yung full na fulfillment ng mga nasusulat na ito. Remember, mga kapatid, nasa grace age pa tayo. Pero dito pa lang nakikita na natin, mga kapatid, yung sulyap, yung glimpse sa mga pwedeng mangyari. Marami pa rin nasa na abutin yung kanilang mga pangarap. Talagang ang target nila, makarating pa rito, makarating doon, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan. Wala nang problema. Marami akong kakilala, balik-balik pa rin talaga sila sa Israel eh. No? Kasi maganda ang buhay na ino-offer. Talaga, maganda ang buhay na magkakaroon ka sa bansa na Israel. Napakayaman, mga kapatid. Imagine mo yung isang na-hostage na Pilipino, bumalik rito, mga kapatid, binigay lahat ng gusto ng pamilya. Para bang hingin ng pamilya mo, ganito yan, binigay lahat ng gobyerno ng Israel. Bumalik lang yung Pilipino na yun. Pagbalik ko, lalakarin ko, magiging citizen ka. Makadadala niya pala ng pamilya. Ganun sila kayaman, mga kapatid. Hatid sundo, may pera pa. Hindi kaya ng bansa natin yan. Kaya marami pa rin talagang bumabalik sa bansa natin, talagang pinagpala. But now, nakikita natin, mga kapatid, sa balita na talagang tumatayo na sa kanilang sariling paa ng Israel. Sabi, if needed, kung ginakailangan namin tumaban ng kami lang, mga kapatid, when Israel say to stand on their own, mga kapatid, wala nang tulong-tulong sa ibang bansa yan. Mayayabangan ng ibang bansa dahil sa sinabi ng Israel na yan. Lalong magagalit, mapupuot ang mga nakapalimot na bansa sa kanya. It is the fulfillment of the prophecies of the Bible. Kaya nakikita ko rito na doon naman dyan talagang Israel. Yung mga bakla, may mga tumoy na sa Israel. Ang mga simbahan ko, nagkahalat na rin, influensya na rin ng mga European. No? The time will come na talagang isusukan nila yan eh. Time will come na hindi na nila itutuwa na rito mga ganyan. Lalo, nakaharap sila mga kapatid. Kasi may protesta pa rin sa Israel ngayon eh. So kaya masasabi natin ang still the doorstep pa lang eh. Wala pa talaga ito. Mas grabe pang mangyayari dito sa panahon na yan. Wala tayong magagawa doon. You have to live it up to these two prophets, mga kapatid. Nagagamitin ng Panginoon sa bansa na yan. But here, sa panahon na ito, it is important for us to see, to know the plans of the Lord. So, pinapakita sa atin itong mga signs na ito, hindi para pag-usapan lang o pag-chismisan lang. But God is showing us these things, mga kapatid, upang maganda. Remember, no? The wise and the foolish, they have the same thinking. Meron silang parehong langis eh. And we can translate that, mga kapatid, yung langis yun. Kasi the fact na sabi ng isa, no, na nakausap ko dati, eh, lahat naman tayo foolish dati eh. Sabi niya, no, mga pastor na ito, lahat tayo foolish dati. Yung nga lang, pag nag-aaral ka, tatalino ka, magiging wise ka. Mga kapatid, sa ano yan? Sa literal yan. Ang bata, pag ang bata, wala pa natutunan, hindi mo foolish yan eh. Kung alam mo ibig sabihin ng word, the fool, ang bata hindi foolish ang term dyan, kundi innocent.
Pag hindi niya alam isang bagay, completely wala siyang idea, mga kapatid, ang tawag yan, inosente. Pero pag alam mo na yung isang bagay, hindi mo naman maunawaan, sa tagal na panahon mo nang alam na hindi mo pa rin maunawaan, diyan ka nagiging foolish. Mangmang. Iba ang inosente sa mangmang, mga kapatid. Kaya nga si Eva at Adan, wala silang kamali-mali siya sa katawan kasi inosente sila eh. Pero nung nalaalaman nila, mga kapatid, na namulat sila sa mga bagong bagay, doon na sila nagkahiyaan. No? But in the aspect of being wise and foolish, mga kapatid, walang chance na ang foolish in the middle of something maging wise. Yes, they are virgins. Yun ang sinasabi ng Biblia. Unadulterated, ibig sabihin, hindi na namansiyahan ang kanilang daladalang katawan. Ganun lang kasimple. Ang problema, yung daladalang aral na pagkatagal-tagal na, hindi pa rin naunawaan, mga kapatid. That is the point that people, believers, become foolish. Sa tagal ng panahon, alam na nila, we're living in the end times. The question is, ano gagawin mo? Nasa end time ka na pala eh. Ano gagawin mo? Magkaroon na lang ng pananampalataya. Okay na yun. Kasi anytime, baka bukas mamaya si Kristo bumalik. But the wise, mga kapatid, thinks differently. Dahil bukod sa alam nila na we're living in the end of days, sinuri pa nila, hiningi pa nila, mga kapatid, na mas malalim. Kaya nababasa pa kami, may ibig sabihin ito eh. At ibig pang sabihin ito, mga kapatid eh. Hindi na tapos kay Brother Branham, alam namin eh. May kasunod pa eh. So there's a big difference, mga kapatid. Hindi lamang ito yung revelasyon na sinasabi nila na progressive. Mga kapatid, if they claim that this is progressive, kung ikukunik mo sa Biblia, napakalayo naman. Actually, kahit maling turo, pwede akong kumuha ng kung ano verse sa Biblia. Then, sabihin ko, yan yung supporting verse, oh. Ay, hindi mo naman talaga naunawaan. Napakadali mag-connect ng mga turo sa Biblia, kahit napakalalayo ng mga tinutukoy. Mga kapatid, there's a certain difference between the wise and the foolish. I believe pareho sila na nakakaalam na we're living in the end times. We're living in the end of the days. But after nun, anong gagawin mo? Kaya share tayo ng share na itong mga nakikita natin na signs of these end times. But how do you think, how many do we think will understand what it means? Mabait pa yung Bible, mga kapatid. Kung napanood din sa Amerika, no? Talagang yung mga protesta na anti-Israel movements, mga estudyante, grabe. Hanggang ngayon, big headlines pa rin sa US kasi apektado pati ang yung mga commencements, mga graduations, activities. Apektado dahil sa mga rally-rally na yan. Ayaw na sigurado hindi naman nanalo ito si Bible. Kasi mababait pa siya sa mga Israeli eh. Kaya pressured ito itong tao na ito. Dahil pag hindi siya binoto ng tao, wala na rin naman, matanda na. Hindi na ito mananalo. But the worst, mga kapatid, na pwede mangyari is yung umupo, is yung someone na talagang anti-Israel. Lahat ng pabor talagang matutupad dito. Ang sinasabi ng Biblia, matatapos talaga yan ang kanilang relasyon. The Bible will come into fulfillment of its prophecies. Pasimple lamang ito. I know, and God knows na marami tayong pinagkakabalahan. Kaya wala things in mind sa buhay na ito,
ways upang survive. No? Para mabuhay sa mundo na ito, sa literal na mundo na ito. God knows our responsibilities to our families and everyone. But we should also know, mga kapatid, our responsibility in preparing ourselves, no? Telling everyone, telling people, mga kapatid, that this is the last days. Dahil talaga nakakalungkot. Many churches, denominations, mga kapatid, sa panahon na ito talagang pinagkakabalan pa is activities. Maganda. Ginagala ang gospel dito, ginagala ang gospel niya. But what kind of gospel do you have? Signs are being fulfilled, mga kapatid. Nitong-nito ka pa rin. Kung si Kristo ba Diyos? Ilan ba merong Diyos? Nitong-nito pa rin, mga kapatid. Still busy sa activities, no? Church activities, mga kapatid, busy pa rin. So I'm not saying na masyado natin gawin boring ang ating mga ginagawa. There's a lot of things that we can do na mapapaalala sa atin, no? Na magpapaalala sa atin na ang buhay na ito ay hindi lamang para sa literal. Higit sa lahat, mga kapatid, spiritual. What the Bible says, and He deceives those who live on earth because of the signs that has been granted to Him to perform on behalf of the beast. Mga kapatid, hindi ito basta signs lamang, mga kapatid. Isa itong kamangha-mangha, no, na talagang ways ito, mga kapatid, talagang maiisip ng marami na hindi kayang gawin ng ibang nandito sa mundo na ito. For example, the US, mga kapatid, kung saan tumapat ang Amerika, talagang tahimik eh. Diba? Nung nagkainitan lang ang Yemen at yung Saudi, pumorma agad ang US, mga kapatid, tahimik agad eh. Dito sa atin, nagkaroon lang ng joint exercise ang military natin. Ang China, napagilid na lang, nagdalaitin na lang sa galit eh. Kasi yung barko na pinasabog, made in China eh. Dapat daw, di nila ginawa yun, insulto lang yun. No? Sa Europe, ganun din. The same thing sa Israel na nagkagulo. Pumorma ng carrier ng US. This is one of the signs. Marami na nais, mga kapatid ng bansang Amerika dahil gusto nilang umangat sa buhay. No? Nakikita nila itong bansa na ito na something na mag-aahon sa kanila sa hirap. Sa technologies, mga kapatid, no? Yung Tesla, grabe. Talagang nag-boom talaga ang Tesla. Nakakala ng marami na sabi nung presidente o yung owner nito, no, sabi niya, yung significance na naambag ko, sabi niya, naambag ko lang naman yung kaya palang mag-drive ng isang tao kahit kumbaga sa literal na pagkasasabi, kaya niya palang mag-drive kahit tulog siya. No, ganun technology ng Tesla, kahit wala kang kahit tutulog ka, kaya mag-drive yun. So these things na pinapakita nito sa economic, no, sa ekonomiya, sa industriya, mga kapatid, ang laki pa rin ng impluensya nitong bansa na ito. Just like now, sa dito sa Pilipinas, they propose to have more jobs, especially sa semicon industry and electronics. Nag-offer sila ng malaking talagang investment. At nakikita ito ng marami na talagang pag pumasok ng Amerika, at in Europe, talagang uunlad ang isang bansa. Kaya hindi mabitaw-bitawan ni Marcos eh. Pero ang Amerika,
Ang Israel, mga kapatid, talagang walang takot. No support kasi nag-release ng funds ang US for the military and military budget for Israel. Imagine mo, sa lahat ng bansa, pati rin Ukraine, naglalaan talaga sila ng budget for military purposes. No? Sa Pilipinas, meron din yan. Itong ginagawa nyo ng balikatan. Actually, hindi lang ba sa balikatan yan, may mga donate na gamit yan. So, somehow, may dagdag o may budget na nanilalaan. Pero pag nag-decide na sa Israel, mga kapatid, putol talaga. No? Ganun katapang ang bansa na yan. These are the signs that has been granted to him to perform on behalf of the beast. Nakikita natin di diretso na ginagawa ito ng Europeans, but mga kapatid, Amerika ang talagang nakaprone. But all the idea of this beast system, mga kapatid, ay nandito na sa bansa na ito. They kinokopya ng maraming bansa. Kaya ito sila kung to make an image of standards, mga kapatid, the beast who has the wound of the sword, who has the wound of the sword and yet live, mga kapatid. And marami itong influensyan. Maraming aspect na damage ng panahon na ito. Actually, hanggang ngayon, for those who really understand of the system of this church, mga kapatid, sa kanila, sugat pa rin ito. Pero sa marami, hindi nila pinapansin ito. No? Hindi nila pinapansin ito. Yung ginawa ng mga protestante noong time na yun, na kanilang pinupost itong puro na ito, hindi na iniisip ng marami ngayon yan. Why? Walang dito nga, walang bawal-bawal eh. Hindi naman kami, bakla to mo, hindi naman kami pinagbawalan eh. No? We don't know. But, mga kapatid, marami yung kakilala na ganyan. Kaya nanganak akong ganito, mamamatay akong ganyan. Ayoko malis dito kasi bakit? Walang bawal eh. Magsimba ka na lapas ng ganito, bakat ang ganyan, walang problema. Basta mag-aabuli ka. No? Hindi natin alam, baka mga nagsisimba ko eh. No? Mga hindi naman talaga, mga illegitimate. No? Hindi ko napansin yun. Hindi mo pwedeng saktan, mga kapatid, ang dami ng mga miyembro mo ron, dahil hindi ko pwede magsalita ng talagang lalaban sa kanila o susugat sa kanilang mga laman. Kahit biblical yan, na pagsaway, hindi gagawin. No? Dahil gusto nila maramdaman lang, walang bawal dito. In the government, in the economics, the same thing. The influence of the church to the state. Naging issue yan before in history, the issue of the state in the church. Kaya nasugatan na yan, mga kapatid, hindi lamang spiritual o simbahan, but the same thing, damay-damay na yan. No? So what I'm saying is what the Bible is trying to say, mga kapatid. In these end times, it is not enough for us to know, to realize that we're living in the end. Mga kapatid, marami nagpapakilala sa panahon natin na end time. Pero hanggang doon na lang eh. Hanggang na lang natin bumalik si Kristo, hanggang na lang natin matayo ang templo without knowing, mga kapatid, na merong tinig sa panahon na ito, ng mineral. At hindi lang basta-basta lang, mga kapatid. Still waiting for the 7 thunders. 7 messengers, mga kapatid, to give us a specific instruction about the coming of Christ in the rapture, mga kapatid. Hindi yan matanggap ng marami. Again, ulitin ko, in these end times, it's not enough to understand and to learn that we're living in the end. No, it's about knowing what else the Lord
has in front of us. Yung mga plano niya, ano pa karami, yung nais ipakita ng Panginoon sa ating harapan. Marami pa, nakikita natin itong mga bagay na ito. This is small details na nakikita natin sa balita, mga pagbigat, malaking impact niyan. Well, kung hindi ka maniniwala, you will not believe in the Bible and what we're saying, the Bible is trying to tell us. Seeing the signs being fulfilled and happening, mga kapatid, wala na tayong magagawa dyan. Signs are given, mga kapatid, for us para makaiwas sa kung ano man ang paparating. Diba? Sa kalsada, ganun yan eh. Slow down, no parking, something like ganyan. To warn the driver, the motorist about maybe danger or cautions ahead. Huwag natin baliwalain yung mga signs na ito, mga kapatid. Hindi para matakot, hindi para magdala ng takot. Gera na. Actually, dapat na ibigay sa atin ito ay kagalakan. Dahil ang ating pinag-aaralan, ang ating mga binabasa ay buhay. No? Yun lamang kasimple. So, hindi sayang ang effort natin ginagawa. Hindi gising tayo maaga, magpupunta, magbiyahe, kahit medyo mainit, hindi sayang ito. Dahil buhay ang ating pinaglilingkuran ng ating mga pinag-aaralan sa lugar nito. So, thank God to the Lord. Yun lamang po. Yung mga pahaba. So, praise the Lord to God. Glory.